Mga kabida, sa magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito magandang pag-usapan po, ito hong bagong revelation po, ni Senator Amy Marcos po, mga kabida, sa isang press briefing po, kanina po, ito po ay patungkol ho doon sa action po ng International Criminal Court laban ho dito sa mga personalidad. Kasama na po ito hong si Vice President Sara Duterte po, mga kabida, na posible hong arestuhin kung sakali hong maglabas po ng warrant of arrest ito hong International Criminal Court. Ang sabi po dito ni Senator Amy na sa listahan ho kung saan andun po yung pangalan po ni VP Sara, nasa ilalim po, nasa huli yung pangalan po ni VP Sara, pero sa natanggap po niyang information, parang uunahin daw ito hong si Vice President Sara Duterte po, mga kabida, na arestuhin bago po itong ibang mga personalidad, kasama na po itong si Senator Bongo, Senator Bato, at itong tatlong mga retired generals po, mga kabida. Pakinggan muna natin itong naging pahayag, mga kabida, ni Senator Amy Marcos. There are also allegations that, first of all, several weeks ago, a draft was mooted involving a warrant of arrest of 5 police officers, including Senator Ronald Bato de la Rosa. Of late, there has been a rumor, once again, that the Vice President will in fact be issued by the ICC a warrant immediately. So, alam natin na si VP Sara ay nandun sa listahan. Pero alam ko na nasa ibaba siya, dun sa mga pinangalanan. Ngunit, ilang araw nakalipas, may mga report na siya na ang uunahin. Where did you get this information, ma'am? Nasusunod si VP Sara na arestuhin? Uso naman ang chismis ngayon. Chismis rin po. Not yet. A few incredible sources, but nevertheless, we have to pay heed. And let me make it clear, I will oppose that warrant with everything I have. Foremost, the administration has said time and time again through the President himself that the ICC has no jurisdiction in the Philippines. Therefore, any warrant of arrest by the ICC cannot be enforced in this country for lack of jurisdiction. It is nothing, that warrant from the ICC, but a mere scrap of paper. Walang bale yun. In addition, there's no basis for the Philippine government to cooperate with the Interpol in enforcing an ICC warrant. The mere fact that a void warrant is transmitted through Interpol does not make it less void, does not make it valid. At ikatlo, as the hearings have established, the circumstances surrounding the investigations of the ICC in this country, the incidents leading to the issuance of these ICC warrants, and the enforcement of such warrants are politically motivated and really are in violation of Article 3 of the Constitution of the Interpol itself, which prohibits the Interpol from participating in any intervention or activity of a political character. Ma'am, sabi niyo, you will do everything para harangin sakaling magkaroon na rin ng arrest warrant laban kay VP Sara. Ano ba mga action ang gagawin niyo? Wala tayong balak na isuko ang soberanya ng Pilipinas at ibaliwala ang ating husgado. So hindi baka maireklamo kayo ng obstruction of justice just in case? Hindi ko po alam. So ano mga action ang gagawin niyo, ma'am, para harangin sakali? Iniisip pa kung anong kailangan gawin dahil tulad nga ng sinabi ko, haka-haka pa lamang ito. Ngunit sa nakita natin sa mga nakaraang 2 taon, itong mga haka-haka, duda, suspetsa, madalas nagiging totoo. So may mga preparation na rin si VP Sara dyan sa chismis na natanggap niyo, ma'am? Marahil po. Pero yung warrant na paparating para kay Senator Bato and other former police officials, credible na po yung source nyo dun, ma'am? Parang, kasi maliwanag yung listahan, pero andun siya sa sumunod na listahan ng ICC, di ba? Andun siya sa warrant, kaya't inaakala namin na yun na ang susunod.
Pero hanggang ngayon, wala naman inilalabas at nagbago ang ihip ng hangin at ang balita ay si VP Sara. Naku po, nakakabahala po yun, ano? Mantakin nyo mga kabida, nasa ilalim, alright? Nasa pinakadulo, ano? Yung pangalan po ni VP Sara, pero bigla hong nasa una. Yun yung nakapagtataka po, ano? Ano ba talaga ang balak ng International Criminal Court, ano? Parang maniniwala po ako na ginagamit po itong ICC po, ano? Sa politika, mga kabida. Baka po tama yung sinabi po ni President Donald Trump ng US, ano? Na highly politicized na po itong International Criminal Court. Okay? Ano yung naging basis po, ano? Kung sakali hong totoo itong impormasyon ni Senator Amy Marcos na uunahin daw ito kung si VP Sara po mga kabida, no? Ano yung naging basis po ng International Criminal Court kung bakit po unahin po itong si Vice President Sara Duterte? Kung tutuusin po natin kung ang pagpapatayan po ay yung implementasyon po ng war on drugs, ano? Ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte mga kabida, kasi yun yung ugat kung bakit po merong ganitong problema po mga kabida, no? Yung war on drugs po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ano po, no? Pinakalis yun si VP Sara, no? Okay? Dapat mas mauna yung mga former police officers, ano? General Albayalde, Senator Bato de la Rosa, no? Ito hong si General Karamat. Yun yung mga implementors, ano? Ng war on drugs. Ito hong si Senator Bongo, Vice President Sara Duterte, ano? Kaya nga nagtataka nga ako Siguro marami hong nagtataka po dyan. Bakit inuuna po itong mga sibilyan, ano? Kaysa dito ho sa mga polis. Alright? Kaya siguro, totoo yung sinabi ho ni Senator Amy Marcos based doon sa kanya hong findings na politically motivated. Ito hong nangyari ho sa mga Dutertes po mga kabida. Nangyari po kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, inaresto po at dinala ho sa International Criminal Court, ano? And this time, ito naman pong si VP Sara ang pinagdiskitahan po ngayon. Okay? Kumbaga yung goal, kung sino mang Poncio Pilato o Herodes mga kabida ang nasa likod nito, ano? Na talagang lumpuin itong mga Duterte para mawalan na po sa politika ng tuluyan, ano? Para ho, pagdating ho sa 2028 presidential elections po mga kabida, wala na pong hadlang. Okay? Wala na hong tinik sa lalamunan po mga kabida, no? So, yun. Nakakabahala po yan, ano? Kasi ho, parang nagamit ata ito hong ICC sa politika. Yun yung impression, mga kabida. Kung totoo yung impormasyon po ni Senator Amy Marcos na uunahin daw itong si VP Sara sa kabila po ng estado dun sa mga pangalan o listahan po ng mga pangalan na nasa pinakadulo yon, ano? Si Vice President Sara Duterte mga kabida. So, ang sabi po ni Senator Amy Marcos, he will oppose this, okay? At gagamitin po niya kung ano pong nasa kanya po para lang po pigilan ito kung pagyura ko ng ating soberanya. Kasi malinaw po ito na isa po itong paglapastangan po sa soberanya po ng Pilipinas. Itong panghihimasok po ng International Criminal Court, mga kabida. Dahil ho, alam naman po natin na buhay yung ating justice system, ang ating mga batas, lalong-lalo na po ang ating mga korte, Yun yung hindi ko maintindihan kung bakit po atat na atat po itong International Criminal Court. Kung pagbabatayan po natin yung Article 1 ng Rome Statute po, kung hindi ako nagkamali sa article, ang ICC po mga kabida is supplementary lang po yan doon po sa mga local laws. Okay? Ibig sabihin, kung hindi ho magawa ng isang bansa na miyembro po ng International Criminal Court, yung kanila hong legal obligation, okay, doon po sa mga akusado, kung hindi ho nila kayang litisin yung mga akusado sa kanilang bansa,
that's the time ho na manghimasok na po ito hong International Criminal Court. Kaya nga tinatawag po na supplementary. Okay? Extension. Ang ibig sabihin yan, ano? Alright? Sakali hong not functioning yung bansa, no? Na miyembro po ng International Court, that's the time ho na manghihimasok po itong ICC, mga kabida. Sa case po ng Pilipinas, functioning yung ating korte, ano? So pwede hong i-try dito sa Pilipinas kung sakali hong nagkasalaman, ito hong si Vice President Sara Duterte, ito hong ilan sa mga akusado po, Senator Bato de la Rosa, Senator Pongo, at ito hong mga former at retired generals po, mga kabida. Alright? So para po sa inyo, ano po ang inyong pananaw dito, mga kabida? Ito hong nakakabahalang balita, no? Na parang na-politicize na po kung A1 ang information po, ano, ni Senator Amy Marcos. You can comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kabida.